I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026. Ayun na nga mga kababayan, hindi ho nakapalag itong si Tuta Soto dito kay Vice President Sara Duterte. Diyan sa pagpunta niya sa Senado, anak ng toka, may nalalaman-laman ka pa na dapat ituloy ang impeachment. Pag pala nakita mo si VP Sara, pakamay-kamay kang walang yaka. Dito sa video na to, makikita niyo ho ang kaplastikan nitong si Tuta Soto. Hindi man nang humabot ng kalahating oras ang pagtalakay sa plenaryo diyan sa budget ng Office of the Vice President, kagad ho itong inaprubahan. Dito sa video na to, yan ho ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community of joint voto, nandiyan lang ho sa baba. Rekta ho tayo sa mga kaganapan sa Senado bago ho mangyari ang pagkikita na yan nitong si Tuta Soto at nitong si Vice President Sara Duterte. Umpisa natin ang ating talakayan dito kay Adjong kaugnay dun sa mga statement ni VP Sara na handa siya kung sakaling mag-resign itong si Marcos Jr. Natural, yun yung trabaho ni VP Sara. Ngayon yung mga support na kagaya ni Adjong, hindi ho nila matanggap na kung sakaling mag-resign itong si Marcos Jr. si VP Sara papalit. Tanggapin nyo na ang masakit na katotohanan sa ayot sa gusto nyo, magiging presidente ang aming Vice President ngayong mga panahon na to. Ano yan, Adjong? Insertions and ready siya to assume the presidency if the president resigns. But I think the president, it's quite it's far-fetched to even include the president and the issue of Parpets daw ho, parpets. Anak ng tao, ikaw ang pumirma. Ikaw ang gumawa ng NEP. Na kung saan yun ang minanipula at hindi ka man lamang kumibo. At nung nakita mo yung gab sa yung lamesa, mabilis pa sa alas 4 pinirmahan mo. Parpets. Alam mo, parpets? Isa ka sa matatrabaho dapat sa susunod na administrasyon. Isa ang pagiging congressman mo sa mga dapat imbestigahan. Yun, hindi parpets yun. Yun ang katotohanan. the insertion because the president actually did not sit in the BICAM, no? Kung yun ang context po natin. And Hindi yun ang context. Hindi umupo sa BICAM si Marcos Jr. Huwag yung gagawin na sambayan ng Pilipino, Adjong. Hindi mo kailangan umupo dyan sa BICAM para makapag-insert ka. Huwag ka sira ulo. Ano ka, sira ulo? Hindi mo kailangan umupo dyan sa BICAM para makapag-insert. Pangandaman, saldi ko. Sound check, approve. Saldi ko. Adrian Bersamin, sound check, approve. Ganun lang. Hindi kailangan umupo ni Marcos Jr. Yan ang problema sa inyo. Ginagawa nyo pangasambay ng Pilipino. makikita po na naman natin the president actually vetoed some of the provisions in the GAA. Gano'ng kalaki binito? Gano'ng kalaki yung mga iniwang insertion at mga unprogram appropriation? O, linuloko mo na naman kami, Adjong. Strike to ka na, makukontempt ka na sa PH update. And number 3, I don't know where all this noise come from. Kasi unang-una, ang presidente nagsimula nito. Hindi, sinungaling ka na naman. Ang nag-umpisa niyan, nandun sa Daig Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Punta ka sa YouTube channel nitong si Mayor Bastet Duterte. January, ilinabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong ginawa ni Unga? Ba't nitong si Rodriguez? Nagpunta sa Korte Suprema, kinuwisyon ang legalidad ng 2026 GAA kasi nga maraming problema. Napakaraming insertion, napakaraming pagnanakaw na mangyayari. Anong nangyari? Yun nga, nangyari nga nakawan. Sino na nagbulgar? Marcos Jr. Hindi, sinungaling ka, Adjong. He started exposing all of this. Isa-site na kita yung contempt. Alis ka dyan. Ayaw kita marinig. Wala kang kwenta. Sinungaling kang, Adjong ka. Ito mga kababayan, breaking news. Just in, Senate approved. That 889 million. Ako, late naman ito. Dapat kahit 2 billion, binigyan to si VP. Ba't 800 million lang to? Ba't kulang 900 million lang to? Tatlong mali talaga yung saldi ko to Ano ba naman to? Tatlong mali talaga yung saldi ko to. 2, 4, 6, 8. Apat na malita pala. Sorry, may hinaho tayo sa arithmetic. Apat na malita lang ho kay saldi ko. Yung budget na yan, kini VP Sara. 889 million of the budget of the Office of the Vice President OVP for the year 2026 in the last 5 minutes. Vice President Sara Duterte was in attendance. No question were raised as a form of courtesy to the Vice President. Palakpakan. Dapat talaga ganyan. Pakita kayo ng respect, courtesya. Pangalawang pinakamataas na official sa pamahalaan, hindi nagdodroga at hindi tumatawag sa Committee on Appropriation. Ano yan? Tayo mag-play. Play natin. Mukha daw silang mga taga Bureau of Immigration. Si Senator Robin Padilla. Tropa natin yan dyan sa Senado. Hindi natin kilalang personal Hindi ko kilalang personal yan si Robin. Pero isa yan sa mga matinong senador. Ito. Pinagkaguluhan si VP Sara. Yan ang hindi pinapakita ng mainstream media. Sa PH update na lang kung makikita yan. We love you, VP. We love you, VP. Kita nyo yan? We love you, VP. We love you. Ito naman ho ang kanyang pagsasalita dyan sa Senado. Sa Senate deeds ng Friends from the Media. Kaya gusto na pumunta ako dito, ay para batiin din lahat na blessed Christmas na natin. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Now, what do you make of Zaldico's statements? Do you think the president... Wala na akong anumang questions. Kasi na stabilization daw po yung... Kayo naman, Christmas, ginrit lang kayo ni VP Sara. Ano ba naman yan? Mga taga Malacanang ha. Kung masyado abusado. Okay na yung greeting si VP Sara, okay?
Masyado kayo mga ano. Grinit lang. Mantagin nyo. Na ganun kayo kahalaga kay Bibi Sara. Ginbit pa niya kayo. Tapos sisingit pa kayo ng tanong-tanong. Mga kalokohan nyo talaga. Pag sinabi nyo na you're ready to become the next president. Next year na. Okay, sige po. Pag matigas ang ulo, next year na. Pagka-presidente na si Bibi, okay? Pag matigas ang ulo, guys. Ito, rumekta ho tayo sa mga naging kaganapan dyan sa plenaryo ko dito sa usapin ng budget ng Office of the Vice President. Cede the floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, we would Ito. like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Ano, plastikan lang, ganun? Plastikan lang? Kapal talaga ng mukha nitong si Tuta Soto. Eh, paano pagka natuloy yung impeachment? Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po. Tama nga ho yung obserbasyon ng isang nag-analisa, no? Kung sakali ho palang natuloy yung impeachment ni Bibi Sara, nagkaroon ho ng smoke screen itong mga magnanakaw na to, no? Hindi ho natin pinag-uusapan ngayon itong iskandalo ng mga flood control at nakawan ng mga politiko na to. Pinag-uusapan ho natin paano matanggal si Bibi Sara sa pagiging Vice President. Diba? Talagang mahal pa ho ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Hindi niya ho pinahintulutan yung kagustuhan nitong si Tuta Soto na matuloy ang impeachment ng mga panahon na yun. Si Tuta Soto lang naman ang gumugusto nun eh. Tsaka yung si Lacson. Diba? Mahal pa talaga ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Kahit Totoo saan yan. pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po yung masaya at ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at Teka lang, Sen. Wala ba si Risa Ontiveros? Hindi ko matsing wala. Naku. Nasaan na sila? Hindi ba sila dadaldal dyan sa budget na yan, itong si Vice President Sara Duterte? Hindi naman sa gusto natin sila manggulo, pero ika nga hindi kompleto yung pagiging senador nila kung hindi nila binuwisit itong si Bibi. pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Palakpakan. Senator Majority Robin. Leader, what is the pleasure of the body? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation. Natakot siguro si Risa Ontiveros. Kinakabahan kasi si Risa pag nakikita niya si BP Sari. Naduduwag dun. Malamang sa malamang naramdaman pa lang niya presensya ni BP na nandyan sa Senado hindi na mapakali yung unggoy na yun. Nandito yung si susunda Pangulo to. Hindi na akong tatanong, kakatakot yan. On the budget of the Office of the Vice President, and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. Yun, 1 minute suspension. Ayan. Teka lang 1 minute suspension. Tingnan ho natin yung photo opportunity Photo opportunity. Dito sa tagpo na to, makikita nyo ho kung gaano ka-plastic itong si Tuta Soto. Naku, yun Kaibigan niya daw ho mga Duterte pero gusto niya pa-impeach si BP Sara. Yan. Tignan nyo, gusto niya matuloy yung impeachment kinamayan pa talaga nitong anak ng Petrang Garapata. Apaka-plastic mo naman, Brad. Langya kang school bukol ka. Tingnan mo, ikaw pa talaga lumapit. Isa ho sa mga gumugusto ng impeachment sa Senado, yan si Tuta Soto. Pagkatapos niyang gumugusto sa impeachment, lalapit naman kay BP, makikipagkamay. Plastic mo, Brad. Siyempre, para masabi niya na kaibigan ko mga Duterte pero papa-impeach ko si Sara. Gusto ko ma-impeach si Sara. Gusto ko mapag-usapan ng impeachment ni Sara. Photo opportunity, yan, Picture. Nananto ka. Yan lang ang trabaho mo, Soto, dyan. Picture. Picture kayo dyan, yan. Smile ka, yung smile na kaibigan ng mga Duterte, ang datingan, sana. Ilan ba kaibigan niya ng mga Duterte? Isa lang, Senator Robin Padilla lang, wala na. Lahat yung kalaban yun. Yung karamihan dyan, mga may sartik sa utak. Yung mga nasa picture na yan, kasama niya, si Senator Robin Padilla lang ang kaibigan ng mga Duterte. Karamihan dyan, mga siraulo, mga may sartik sa utak. Yun na natin papangalanan, Baka magalit sila. O yung iba dyan, nag-graduate sa One Ball University. Smile mo na, tingin kayo dito. Isa pa. Layo ni Kuya, Ganda siguro ng lens niya. O yan na mga kababayan, lipat na ho tayo. Ituloy ho natin yung mga punto. Ito na ho yung mga punto de vista nitong si Manong Ted. Pagkatapos ho ng naging interview nila, dito kay, ang tawag dito,
dito kay Vince Dizon. Ito pakinggan natin mga kababayan. Malupit to. Importante nito kasi nakasubaybay tayo dito, hindi po lamang sa usapin po nitong mga kontrobersyal na mga kontratista na may mga questionabling yaman, kundi po ang ilang pahong mga sinasabing nagdaan na usapin po ng smuggling. Yan, hindi po lamang mga mamahaling kotse actually. Kahapon dito kay si ano mo? Sino? Si proponent mo. Sino proponent? Dami nila marami Zaldi. sila. Si Zaldi. May mga panibago siyang sinasabi. Ay, oo. Mga naman. To put it in the right perspective, Yes, ito partner. yung nakaraang administrasyon sa customs. Yung sinasabi niya na sibuyas at ano pa? Yung sinasabi niya, meron daw kartel sa bigas at sibuyas. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Yung smuggling investigation. Oo, na pinahinto. There might be some semblance of truth, ha? Might be some semblance of truth. Kasi nga, before itong mag-away-away itong mga magnanakaw na to. Hoy! Let's go, Manong Ted. Bakbakan na. Mismo ako. Birahe, Ted Filon. Mismo ako. Na-miss nila yung birahe mo. Mismo ako. Na-miss talaga nila yan. Di ba, Aaron? Bago, ikaw naman dito, kasama ka na namin since day one. Oo, Ito, 2020 pa lang andyan na 5 yan years na tayo magkakasama dito. Kung maalala mo, noong pa natin think about it yan, di ba? Yung si Congressman Joey Salceda, noong una, tapang yan, di ba? Ibubulgar natin ang mga, may sinasabi siya ng mga, yung sangkot sa smuggling, ng agricultural products sa customs, may sinabi siya. Tinanong nga, dapat itong si, anong party list nito? Sino to? Itong magbababoy. Ang dami kasi nilang party list eh. Marami dyan. Kural yan kural ng baboy yung House of Representatives. Magbababoy, mga baboy yung mga nandyan. Baboy na party list. Si Congressman Si Nick Briones. Ayan. Nalala mo na interview natin. Magbababoy party list ba siya? Yung kanyang party list Hindi, yun ang pangalan. Pero related dun sa baboy. Sabi niya, sabi ko sa kanya, Congressman, ano na nangyari sa investigation ni Joey Salceda dun sa smuggling? Ewan ko ba, bigla pinahinto Ano daw ang dahilan? Hindi ko nga alam Nagulat din siya. Yun ang sinasabi niya. Nang aga party list. Pero mamaya na yan. Mamaya pag-usapan natin Mamaya itong na yan. semblance of truth dito po sinasabi po. Pero uwi ka na. Uwi ka na dito. Diba? Pakita ka rito. Ito na po si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Good morning, Kong. Hello, good morning po. Sir Ted, Good morning. Finally po. Okay. Ako, sorry po, talagang nagtagal po yung ating mga budget deal. Wala pong kaso. Nakatapos na po kami. Oo, walang kaso. Ang mahalaga kung kausap na namin kayo ngayon, meron na kaming ilang gusto pong klaruhin sa inyo. Kung kausap namin kayo last time, ukol pa rin dito sa mga kotse na may kinalaman sa mga diskaya. Nung muli po namin kayong kausap ang sinasabi nyo, may posibilidad na yung ilan sa mga sasakyan sa Batangas, Manila or Davao ports po dumaan. Kung tama po yung aking pagkakaalala sa huli naming panayam sa inyo. Cebu. Yes po, kasama rin ng Cebu. So Batangas, Manila, Davao and Cebu. Ngayon po ba, sa latest findings nyo, meron na bang malinaw na eksaktong port na ginamit dito po sa mga luxury cars? Opo, pero linawin ko, remember, pinag-categorize po natin sa tatlong grupo. Yung walang import entry at wala rin certificate of payment, doon talagang, kumbaga, mabigat po yung pagkakagawa po ng krimen po doon. Dahil, may details po yun, pwede ko pa ipaliwanag yun. Yung mga tukoy po natin naman kung saan talaga pumasok, of course, yun yung pangatlong kategorya, yung mga miyembro ng kampi at ABID, yun naman po, mas ko-content problema, although sinasubject na rin po natin sa post-clearance audit examination po sila. Yung unang kategorya, doon po talaga. Wala na, pinorward na natin yung interview na yun. Wala yun. Dito tayo, tuloy tayo. Kasi importante lang naman dito mga punto de vista nito si Manong Ted. Bago tayo mag-short break po at tumuhay sa isa pang importanteng panayam, pwede bang klaruhin na natin to ng totohanan tong issue sa customs mga kapatid? Di po ba? Bata pa po tayo, pinag-uusapan na yan, computerization na yan dyan, digitalization na yan dyan. Saan ka naman nakakita? Walang CCTV. Mismo doon sa loob ng customs po para doon sa pagbabantay sa mga, alam nyo, nagalawan doon sa loob, pati sa mga ports nila. Kasi nga, ang usap-usapan, sinasadya. Kasi po, pag meron yan, wala nang dilihensya. At ang mga nakaupo sa gobyerno, ginagawa itong source nga po para sa kanilang, hindi lang po sa kita. Hindi lang po mga kapatid, doon sa kanila pong pansariling mga komisyonan o kitaan o korupsyon, girl. Kung hindi, sa pangangailangan nila ng pera sa ilang kanilang mga operasyones. Alam niyo yun, halimbawa, ang isang gobyernong nalalagay sa alanganin ng posisyon, kinakailangan mo ng pera para sa kanino? Para sa panunuhol mo sa kung kani-kanino. Ito, yan sinasabi ng mga nagdaan na pong pamunuan na inuobliga sila na mag-remit. Kasi kung gugustuhin ng gobyerno po na ito po ay i-computerize, noong pa po nangyari yan, saka yung PPP. Dito sa bansang ito, kapag mayroon pong bilyones na halaga ng kontrata, sigurado may kontrobersya. Sa LTO, ganun din. Di ba nag-aaway-aaway sila doon din po sa computerization nito? Bakit ho ito isa sa privado, girl? Kasi walang pera ang gobyerno. Walang pera gobyerno, ha? Ito ho yun eh. Di po ba? Kaya pa pinag-uusapan natin itong ninanakaw nila at... Nagulat si DJ Chacha nung sinabing walang pera ang gobyerno. Walang pera ang gobyerno kasi ninanakaw ho nila. Yun ang dahilan kung bakit walang pera ang gobyerno. Kasi ninanakaw ng mga magnanakaw. Ninakaw nila na bilyones at trilyones na kasama ito
Oo, sa ninakaw sa atin. Yan. Ito pong pag-aayos sa mga sistemang ito. Nanakaw na yan, Saka oh. naman nakakita, isa sa pinagkukunan ng pera ng Estado, walang pera para sa kanilang computerization. Ang hirap paniwalaan, girl. Oo nga eh. Kaya nakita mo yung reaction, sorry, hindi ko po napigilan. Yung reaction po yung talagang walang CCTV. Sa mga bahay nga natin, pero sa BOC, wala. Oo. Ito yun. Parang ayaw talaga nila Saka naman nakakita, na matigil ang LTO. kanilang racket. Oo, wala din pera, pero isa po sa mga nagbibigay din po ng remittance sa gobyerno, sa kita, sa LTO. Hindi po ba, ang kanilang katwiran laging walang pera. Kaya nga kahapon, isang araw nabanggit ko, yung katotohanan na ang PGH po kailangan ng Cancer Institute. Pero sa kawalan na naman ng pera ng gobyerno, pribado na naman po ang magtatayo sa halagang almost 10 billion. 30 years ang kontrata. So ano ibig sabihin yan? Kapag nagtayo yung pribado, mag-operate man dito ang PGH, obligado kang maningil sa mga pasyenteng Pilipino, pambayad sa wala bang 10 billion ang gobyerno? Eh, ilang araw lang pong delivery sa basement ko sa hotel yan eh. Oo, ano ka ba? Ang delivery nila ay 2 billion pesos sa isang araw. Di ba? Alam mo, ito yung malaking insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Yeah. O halimbawa, girl, baka hindi niyo pa ho alam, hindi ko ho alam, ito napag-usapan na sa budget hearing. Alam mo ba, nauutang na naman po ang gobyernong ito ng halos 37 billion para ponduhan po ang pagbibigay ng cash assistance. Ano ba naman yan? Talagang walang kabusugan itong mga to, mga walang iya sila, mangungutang na naman para ipamigay. Okay lang ho, walang problema. Sa sobrang hirap ng buhay, okay lang humangutang tayo. Sa totoo lang ha, ako ramdam ko yung mga kababayan natin talagang mga nasa laylayan. Ang hirap po ng buhay. Ang hirap po ng yung tipong pambili man lamang ng asukal, pambili ng mantika, wala talaga. Sobrang hirap talaga ng buhay. Hindi sila mga tamad ha. Hindi sila mga tamad. Wala ho talagang oportunidad. Walang trabaho. Ha? Walang ika nga, napakapangit ng edukasyon. Di ba? Hindi ho natin masisi yung ating mga kababayan eh. Eh ang problema ho dito mga kababayan, uutang tayo para daw ipamigay sa mga mahirap. Kaso yung utangin natin hindi naman ho makakaabot sa ating mga kababayan. Yun ho ang sobrang naku, lakas ng ulan para atang mga flood control na naman pag-uusapan. Di ba? Kinalulungkot natin, uutang tayo. Eh hindi naman ho makakaabot dun sa mga pagbibigyan yung pera na nakawin lang ho nila. Sa mga benepisyaryo ng 40s. Yan. Bakit? Wala na naman pera gobyerno. Napag-usapan niyo ba ito sa budget hearing? Sa pagsalang po ng DSWD budget? Ito mga kapatid ay mismo inireport na po. Oo, nakakailanganin po na naman ng gobyerno ng uutangin pera para po sa 4Ps. Pero yung pong kanila pong pondo para po dito mga kapatid sa MAIF nila, ay mas nilakihan pa sa kasalukuyang pong proposed budget. At yan po inireklamo dito pong mga grupo, mga kapatid na nagtataguyod ng kapakanan ng ating kalusugan. Saan ka naman nakakita? Ang una pong proposal 24 billion, ginawang 49 billion, mas malaki pa sa kakailanganin daw na pera para po sa 4Ps. Anak ka ng alam niyo, di ba? Sorry po, ito magpakatotoo po tayo dito. Sa katwiran lagi na walang pera gobyerno ha. Anak ka, bakit? Kailangan nilang ponduhan ng alin? Itong MAIF. Ito hong mga guarantee letters ng politiko. Kailangan nila ponduhan ng AIX. Kailangan nila ponduhan ang TUPAD. Kailangan nila ponduhan yung mga binibigay na ayuda sa mga Pilipino para palabasin na sa mga Pilipino na may ginagawa gobyerno, na may benepisyo na kukuha mula sa gobyerno. Ito po yun, disguise. Pag babalat kayo na kunwari may tinatanggap yung masang Pilipino, ay kahit paano nakatanggap ako ng pera galing kay ganito. Kahit paano nakakuha ako ng guarantee letter kay ganito. Okay. So yung utang na loob. Yung utang na loob, yung patronage politics, no? Kawawa mga Pilipino dito sa mga siraon doon sa politiko. Pinalalabas po na may natatanggap sila. Pero ang mga middle class, ang karamihan talaga sa atin, kasi napagkakaitang ka ng medical services, ng maayos na edukasyon, etc. ng ating mga commuters sa ating train system, etc. Dahil dito sa mismanagement ng pera ng bayan. Nanyo. Birahe. Nanyo. Namiss niyo ako? Namiss nila yung mga birahe na yan. Magpapatuloy po tayo dito. Mga anak ng... Ay, anak talaga. Anak ng buhaya. Mga anak ng buhaya. Anak ng buhaya. Mabuti pa nga ang buhaya pag nabubusok tulog na eh. Hybrid ang mga buhaya dito sa Pilipinas. Anyway, sige. Sige, sandali po lamang. Kita mo na, sabi ni Sec Vince, ang korupsyon sa DPWH. Ayun na nga mga kababayan, dito na nagtatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.